Eto na naman po tayo sa pambubudol po ng mga ka-OFW natin sa kapwa natin Pilipino sa pag-i-issue po ng visa. I-share ko lang po sa inyo ha, mag-ingat po kayo. Mismong kababayan natin, mga nambubudol dito sa UAE, mga scammer. So meron po tayong kakilala na wala siyang visa. Gusto niyang bumili ng visa. Dahil nga po hindi na po pwede yung mga partners visa, na nahihirapan pong mag-cancel ang ating mga ka-OFW kapag partners visa dahil yung iba nangungutang and hindi binabayaran and nagkakaproblema po yung license kung saan sila naka-under, naka-sponsor, hindi ma-renew. So, marami pong aberya. Meron naman po dyan bumibili ng freelance visa kuno pero naka-under company. Hindi po nila naiintindihan yung kanilang mga binibili. Hindi po nila ini-study muna, nag-aaralan. So, eto na naman po, yung mga kumakalat sa, sa social media. Yung pagbili po ng business visa. Business visa. So, ang sabi is, i-issuehan daw siya, i-issuehan daw siya ng business visa. Pero daw yung business visa na yon meron daw head yun, head honor yung pero ang visa niya daw is business visa. Pero meron siyang mother, ano ba tawag doon? Mother license. Hindi po siya maintindihan naman masyado, no? Pero ito lang po ang sasabihin ko. Kapag sinabi niyo po kasing business visa ang ang i-issue sa inyo, dapat po may business kayo. At yung business na yon, nakalagay po yung business name ninyo doon sa inyong visa. It's either kayo po yung pong yung pong inyong profession, it's either kayo po yung partner or kayo yung owner. Hindi po pwedeng naka-business visa kayo, under kayo ng ganitong kumpanya, pero ano po ang nakalagay na profession? Kasi may sinasabi kayo na meron pang mother's business visa, meron pang ahensya nyo. Eh di parang partner visa pa. Parang partner visa pa rin po ang bagsak ninyo. Alam niyo po, hindi ko na alam kung paano ano gagawin natin sa mga kababayan natin na hindi alam po kung paano po lolokohin yung kapwa Pilipino. Ang dami naman po para magtrabaho ng marangal o mag-online selling kayo. Diba? Ang daming paraan po. Yung marangal na trabaho. Pero manloloko ka ng kapwa mo, sasabihin mo, i-issue mo ng business visa na wala namang business yung tao, and inexplain mo ba sa kanya o i-apply ka namin ng business visa. Kapag nag-apply ka po kasi ng business visa, madali po kasing mag-apply ng dito business, madaling ma-issuehan ng trade license. So pagkatapos ka pong ma-issuehan ng visa, ng business visa, gagastos ka po doon sa magkano lang naman siguro sa may 6,000, 7,000, makakapagtayo ka na ng business license, trade license. Pero wala ka pang visa noon. Kasi bibigyan ka pa ng quota. So, i-apply mo yung trade license as business, then ipoprocess mo naman yung visa mo under that trade license. Ganun po yun. And hindi ko po maintindihan yung masyado yung sinasabi nung kakilala ko. Basta ang sabi niya, ang i-issue sa akin sabi niya business visa. Wala ka naman business. At alam mo ba yung every year na kailangan i-renew mo yung trade license na yan. And kapag in-issuean ka ng pinrocess nila yung business license mo, wala ka pang visa nun. Yung license pa lang ang in-apply. So kapag meron ka ng license, tsaka palang ipoprocess yung iyong visa under that company na sinasabi mong business mo. At marami po yung ina-applyan. Meron pa yung VAT registration, 'di ba? O meron pa nga ngayon yung corporate tax. Marami. So, wag po tayo magpapaloko sa mga nagbebenta ng visa ko, no? As much as possible, kung hindi niyo po kaya mag-business, magtrabaho na lang kayo, humanap kayo ng employer. Yun lang ang maipapayo ko. Para iwas budol, iwas panloloko, at in the future,
hindi po kayo magkakaproblema sa inyong mga visa kung na hirap kayong magpa-cancel or hirap na hirap kayong magpa-renew, hindi nyo makontak. Kagaya po, hanggang ngayon, may problema pa rin po yung ibang kababayan natin doon sa partners visa nila. Hindi sila makapagbakasyon, hindi nila mai-cancel dahil nga po doon sa hindi nila pinag-aralan kung ano yung binili nila. Hindi nila naintindihan.